Topics are not necessarily the beliefs of this site or this radio station. It's not our intention to libel, discriminate, make hate, or annoy anyone. This site or radio station takes no responsibility for the opinions of others in the postings of comments in chat rooms or forum posts. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Periodiko. Ngayon po, 10:06 ng umaga, April 8, 2026. Ayan, sa ngalan po ng aming resident anchor na si JO3 Joey S. Friso, ako na po muna ang iyong makakasama ngayong umaga. Ako po si Jail Officer 2 Kevin Abad Leon at ito po ang CAT BJMP Express sa Radyo Periodiko. And before anything else po, batiin po muna natin ang mga key officials ng BJMP Regional Office 5 sa pangunguna po ng ating Regional Director na si Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora Ma'am, ang ating Assistant Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Ramil S. Vestra Sir, ang ating Assistant Regional Director for Operations, Jail Senior Superintendent Pio C. Rosero Sir, ang ating Regional Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Ramel L. Bonavente, Sir. At ang ating Chief Community Relations Service, si Jail Chief Inspector Kenneth Gale D. Florese, Ma'am. At lahat po ng mga Division Heads ng Regional Office 5. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga Ma'am, Sir. At syempre po, batiin po din natin ang ating Acting Provincial Jail Administrator ng Catanduanes, si Jail Inspector Rosemary B. Bragais. At ang ating pong mga kasamahan po sa Catanduanes Provincial Jail Administrator's Office, si Ma'am Clong, si Ma'am Marge, si Sir Marben, at si Ma'am Arlene Magno po na nakasama ko po dito ngayon sa station. Ayan. At syempre po, ang mga kasamahan po nating mga BJMP officer po sa Province of Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, at Masbate. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre po, batiin po din natin ang mga acting District Jail Wardens ng Catanduanes BJMP, si Jail Senior Inspector Michael R. Orbita ng Virac District Jail, at si acting warden po ng San Andres District Jail na si Jail Inspector George T. Gregorio. At syempre po, shoutout na din po ang mga personnel po ng Catanduanes BJMP sa Virac District Jail and San Andres District Jail. Especially po ang mga naka-duty po ngayon sa Virac District Jail. Sa team po ni Ma'am Fat, advance happy birthday po kay Ma'am Pat namin na maganda po dyan sa Virac District Jail. Ayan. Wait lang po kasi may mga nagpapaano dito ngayon. Ayan, once again po, magandang araw po sa ating mga tagapakinig po ng Radyo Periodiko. Ngayon po, narito naman po kami para sa isa pong programa na makabuluhan at talakayan tungkol po sa kalusugan. Dahil po sa matinding init ng panahon, mahalagang pag-usapan natin ang mga karaniwang sakit tuwing summer at kung paano ba ito may iwasan. Sa araw pong ito, may kasama po tayong panauhing doktor ng Rural Health Unit of Virac,
para po bigyang tayo ng mahalagang impormasyon, hindi lamang po para sa ating komunidad, kundi maging para na din po sa mga vulnerable sectors, kabilang po ang ating mga persons deprived of liberty. Please welcome po ang ating guest for this morning, Dr. Merfil Jane Lynn Safe. Good morning, Sir Kevin. Ayan, good morning, Doc. Welcome po sa CAT BJMP Express sa Radyo Periodiko po, Doc. Thank you so much. First time. Salamat po sa pag-imbita. Ayan, parehas po tayong first time, Doc. First time ko din mag-anchor. Okay, thank you po. Good start. Good start din. Yeah, Parehas tayo mag-usap tayo dito sa Radyo Periodiko, Doc. Okay po. So, Yan. good morning po. Bago po tayo mag-usap, Doc, baka may gusto kang i-shout out sa mga pamilya po mo. Okay, so good morning po sa Gabo, sa kuyang pamilya sa Safe, sa Bagajong, and of course, to my Rural Health Unit family po dyan sa Orange Shuming, saka sa Orange San Isidro Village po. Ayan, shout out po sa mga personnel po dyan sa RHU Virac po, especially po yung mga kabatch ko dyan at mga kasamahan ko dati sa DOH. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. Kabaro natin ito si Sir Kevin. Ayan, dati din po kasi akong nagtrabaho sa Rural Health Unit, Doc. Okay, Way back 2016. No? Okay po. So yan, Doc, mag-uusap po tayo ngayon dahil summer, napapanahon. Pag-usapan po natin, Doc, yung mga karaniwang sakit na uso ngayong summer season. So, since ito ay ang ating expected na, kasi di ba may nare-release naman na advisory everyday na heat index, and as part of the planning sa health, kasama ang ating mga weather forecast para alam din natin ano ba ang mga sakit na nakikita tuwing tag-ulan, tag-init, o lalo na di ba may mga tawag tayong flu season. Yes. So, for this summer season po, ang kadalasang nahiling ng pasyente is actually mga related po, for those na may high blood, heat stroke, mga binabantayan natin. Sa mga skin infections is very common. May mga eczema tayo, o di kaya may mga psoriasis nating kliyente nagfi-flare, o di kaya nag-aggravate, mas lumalala sa ganitong season. Pero syempre, inain pa din po, meron tayong bulutong chickenpox, at meron pa ding typical na ubo sipon dahil sa pagpalit nga ng ating klima. Ayan, unang-una pa lang na sagot ni Doc, pang ano na, Kompleto na. pang malakasan na. Tapusin na natin to, Doc. May lakad yan. So yun, sinabi naman ni Doc yung lahat ng mga sakit po, and tatalakayin po natin yung mga karaniwang sakit po ng summer season po sa umaga pong ito. Malalaman po natin ang mga prevention, mga measures, at kung ano po mga sanhi ng mga sakit po na ngayon pong summer season. So Doc, start na po tayo para po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig po, ano po ba yung mga mahalagang papel ng RHU or Rural Health Unit po sa pangangalaga po ng kalusugan po ng komunidad? Okay, si kabaro naman natin si Sir Kevin, so familiar siya na when it comes po sa Rural Health Unit, hindi kami more on treatment. It's more on the prevention aspect. So, maski anong hilang yan, kahit anong sakit po ito, mas gusto natin na maiwasan. Kung hindi natin kayang mawala talaga yung specific na sakit na ito, at least hindi natin siya kadalasang nakikita sa komunidad, o mas maganda, wala talaga. So, like ngayong summer, iniiwasan sana natin na makakita tayo ng mga skin infections, pero unfortunately, kadalasan mga bata, ito yung mga magpapacheck up, doktora, meron pong mga gabutog sa bitis, o di kaya nangangati po yung ganito, may allergy na yan dati, mas na-worsen during this time. So, ang Rural Health Unit po is more on, with our nurses na nakadesignate sa ating mga barangay, is more on the preventive measures. So, preventive measures Yes. talaga po yung role ng RHU po sa community. So, yun nga, nung nagtrabaho din talaga po ako dyan, as much as possible, tayo po yung frontliner in terms Yes. of mga IEC, ganito, Yes, ganyan. more on ganun ang ating advokasya. Yes, Doc. So, ngayong summer season, Doc, ano po yung mga common health concerns sa kadalasang minomonitor po ng RHU? So since this is summer season na tayo, for our high blood patients, minomonitor natin is heat stroke. Kasi hindi naman natin maisasantabi. Minsan, ang mga nagme-maintenance, nakakalimutan nila yan. So, since mataas po ang ating temperatura ngayon, bukod sa hindi yun nainuwang yung maintenance, kung mataas ang temperatura sa labas at kayo nasa labas, maring mag-aggravate o kaya makatrigger na tatawag natin na heat stroke. Okay. For the kids naman, ang common na nakikita namin recently is mga bata na may mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Secondary din sa ating mataas sa temperatura na tinatawag nating mga skin infections. Familiar naman po tayo, mga eczema o di kaya mga psoriasis.
So yun po yung mga kadalasan po talagang sakit ngayong summer season po, ano Dok. So yun nga, sa ating pang mga tagapakinig, kung may mga maintenance meds po kayo, Yes. ayan, hindi po maganda na hindi nyo tinitake yung mga maintenance meds nyo. Sa ngayong summer season, mas ma-aggravate po yan, sabi ni Doc. Ayan. So Doc, may mga health programs po ba ang RHU para sa prevention ng mga summer-related illnesses, Doc? Actually, yung katulad ng sinabi mo, more on IEC talaga tayo. So, for a couple of days, kasama ang aking mga interns, kadalasan nasa labas kami para mag-create ng awareness para then after saka tayo mag-check up kung hindi na talaga natin maiiwasan ang mga ganitong sakit. So, madami tayong programa actually sa RHU na nagmo-monitor sa mga ganito. O nga, Doc, once na ka-experience na din po ako niya ng mga programs na yan sa RHU. Pumupunta po tayo sa mga barangays Yes. to conduct check-up, to conduct IEC. Sabay-sabay na yun. Sabay-sabay na yun. Opo. Lahat na one-stop shop na ang Yes. ginagawa po ng Rural Health Unit sa ating mga community. So, yun. So, ito, Doc, paano po ba makakatulong ang RHU sa mga mamamayan na makakaranas ng dehydration, heat-related illnesses, or diarrhea ngayong tag-init po? Okay, so meron po tayong mga nurses and midwives na naka-assign sa ating kada barangay. So, minsan kasi ang worry ng mga tao is hindi kami makakapa-check up agad. With the help ng ating mga naka-deploy na personnel po sa barangay, at least malaman natin agad kung ano ang complaint para kahit medyo malayo sila, may tatawag tayong teleconsult, uso pa po yun sa amin. Messenger, send sila ng chart, Sir Kevin, baka pamilya, tapos magsisend ba kami ng reseta. Kasi ang ating mga health center naman po, equipped ng mga karampatang gamot. Either this is summer-related or mga typical na ubo at sipon. Basta may proper referral, makakapag-send kami ng reseta para kahit tagadugi iyan, makapag-send ng reseta. Kung meron sa health center, mabigyan, hindi mapabayaan, lalo yung mga diarrhea cases kasi baka ma-dehydrate, bago pa makaabot uya sa banwa, dehydrated na. So yung mga ORS natin, may mga ORS station din tayo sa ating mga health center. So maganda pala talaga yung yung mga programs na ginagawa po ng Rural Health Unit at hindi na din po pinapabayaan po ang community. Yes po, hanggat kaya natin. Work hand in hand, Doc? Yes po, tulong-tulong. Hindi kaya ng paisa-isa lang. Ayan. So ano po, Doc, ano po ang mga dapat gawin ng ating mga kababayan kung may mga nararamdaman silang sintomas ng summer-related diseases po? Sa RHU ba po sila unang pupunta or kung ano po saan? We would highly suggest po na kung medyo matagal na ang mga nararamdaman, either ito ay madalas masakit ang ulo, tapos alam mo may high blood ka, mas maganda makapunta sa clinic para makita namin. Pero since may tinatawag tayong crisis ngayon sa gasolina, pasok na natin yan, inain, nararamdaman naman yan ng lahat. Ang kadalasan is makakita ka ng grupo, lalo yung mga tagadugi, like Monday morning, pa-check up sila sabay-sabay, isang L3. So, unahin na din natin sa check up kasi malayo pa. So, para ma-less yung hassle, ma-less yung gasto, yun nga po, with the help ng mga personnel, pwedeng doon muna magpa-check up. Kasi kung hindi din naman kaya ng ating nurses and midwives, sigurado tatawag yan or mag-chat-chat na, doktora, ipapadala namin kasi at our level, hindi kaya. So, kumbaga, meron tayong assessment para alam din natin kung kaya ba nila sa barangay or kung kayang makita din namin agad. Nga pala, Doc, no? Kasi may mga naka-assign na po na mga midwives, mga nurses po kada barangay. Yes and po. sila po yung mga mag-a-assess doon sa barangay. Then once Yes. pag hindi nila kaya, Tatawag yan, sigurado yan. So pupuntay na doon sa RHU para makita po ng mga doktor. Yes Doc? po. So yun talaga ang power ng Rural Health Unit. Opo, ang ating sistema. Yan, yung Opo. sistema ng RHU kung paano makatulong po sa mga community. Opo, maski banggi, may mag-chat dyan. Yan. Opo. Ganyan talaga, Doc. Oo, di ba? Alam mo yan. Kahit gawin, may mag-chat dyan. Kasi wala ka din magagawa. Tutulungan mo Oo. kasi yung service nga, Doc, Totoo. na bibigay mo sa tao. Pag alanganin talaga tayo na din mag-a-advise na papuntahin po sa ospital kasi alanganin yung oras, baka kailangan talaga ng immediate care para hindi natin mapabaya at the most. Yan. So saludo po kami sa mga tao dyan sa RHU, especially sa mga doctors and nurses and lahat po ng mga personnel po sa medical field. Ayan, saludo po kami sa inyong lahat sa serbisyo po na binibigay niyo po sa community. Ayan, talaga pong napakahalaga po pala talaga ng RHU sa pagpapanatili ng ligtas at malusog ng ating komunidad. Ngayon naman po, talakayin natin, Doc, ang mga karaniwang sakit po ngayong tag-init. Ano po, Doc? So, ano po ba yung mga pinaka
karaniwang summer-related diseases po na na-encounter nyo po sa RHU? So, i-park na natin yung sa high blood kasi common na sa kanila yon sa heat stroke. So, ang common po kadalasan nakikita is skin infections. Kasi syempre, pag masyadong mainit, yung barrier ng ating skin nasisira. Lalo yung mga mahilig magdagat, tapos wala silang proper skincare. Hindi naman kailangan ng 6-step na skincare. Kahit simpleng lotion lang po na may sunscreen at least of 15 and above. And minsan nga hindi na sinecheck kung gaano kataas yung sunscreen. Basta mag-sunscreen lang din po kayo para maiwasan natin na susunog yung ating balat. Especially po sa mga bata, kasi minsan doon nag-start yung kanilang mga hypersensitivity sa skin na nagiging cause ng alarma. Minsan ang magulang nag-worry kasi sobrang parang nilalagnat na daw. Yun pala, mga skin infections lang po. Infections na. So yun, halos puro mga skin infections ang napupunta ngayon, Doc, sa Sa RHU. Common sa kids. Common. Pero meron din tayong mga gaudo-udo. I'm so sorry kung may mga kumakain man po. Loose bowel movement na tinatawag natin or LBM. Kasi, di ba, ang pagkain, kapag nabilad or improper ang ating storage, pwedeng makasira. And if ito ay makukonsumo ng tao, pwede po yun makasira sa kanilang pagtunaw ng pagkain, which is can eventually can lead to acute gastroenteritis naman. Ayun. So, may factor din pala talaga si init Yes po. pag sa food poisoning or sa mga LBM, Doc? Opo, malaking factor siya actually. Malaking factor talaga. So, yan. So, ayan, narinig nyo po yung mga magbi-beach dyan. Di naman kailangan mag 6 steps daw po ng skincare. Sunscreen will do. Oo, sunscreen will do. Tipid-tipid tayo, mahal ang gas. Mahal ang gas. Yes. Mag-sunscreen na muna. Or kung much better, magstay na lang sa bahay. Tapos Hindi ako comment doon kasi mag-beach din ako. Sorry. So, sa sunblock ka din, Doc? Oo, syempre. So, continue tayo, Doc. Ano po? So, bakit po ba, Doc, tumataas ang risk ng ilang karamdaman kapag sobrang init ng panahon? Actually, ang ating immune system is proportionately responsive po sa ating climate. So, ibig sabihin, extreme coldness or extreme heat can both suppress, mapapababa niya ang ating resistensya. And, kumbaga, ang ating immune system, ang ating barrier, panlaban sa mga sakit. So, kung masyadong malamig, bare months, o di kaya katulad natin ngayon, papalo tayong 38 degrees Celsius, pwedeng dahil doon bumaba ang resistensya ng isang pasyente, kaya sila mas prone po na magkasakit. Yun pala. So, alagaan nyo po mga sarili nyo po kasi hindi lang pala taging init Opo. ang dapat nating bantayan. So, kailangan talaga healthy tayo. Opo. Actually, number 1 is dehydration. Kasi pag sobrang malamig, nade-dehydrate tayo. Pag sobrang mainit, nade-dehydrate tayo. Sabi nga natin, water is the key. Oo. So, inom tayo, mag-replenish tayo ng water. Hindi po natin sinasama sa computation ng tubig ang juice, soda, at milk tea. So, iba po ang computation nun sa drink 8 glasses of water per day. Kasi iba sa'yo, Dr. inom naman ako ng 8. Pero yung 4 pala doon is nating soda o di kaya juice, hindi pa din po pasok kasi may na-absorb pa doon na iba. Minsan nga, ang ating mga kape, nagiging diuretic pa. Ibig sabihin, nakakapagpaihi. So, technically, hindi siya nakakadagdag sa tubig. Lalo kanyang papaihiin, mas lalo ka ding madidehydrate. So, inom ka ng kape, pero inom ka din ng tubig. Okay. So, yun pala, di pala kasama yung milk tea at mga ice coffee nyo. Unless may manlilibre. Yan, sa lahat po ng gusto pong maglibre kay Doc, punta po dito kayo sa Radyo Periodiko. Baka yung magpadala ng milk tea, wala sa oras. So yun, Doc, ano po ba yung mga karaniwang sintomas na hindi dapat baliwalain po ngayong summer? Okay, so common symptoms, hindi dapat baliwalain. Siyempre, kung sobra kang nauuhaw na, frequent or extreme thirst, is indikasyon na dehydrated na. Since mainit ngayon, dapat may baon tayo kadalasan na tubig. Ikalawa, dizziness. Pagkahilo is indikasyon din po na mababa na ang tubig natin sa katawan. And most importantly, babalik tayo sa ating mga high blood o yung may mga iniinom na maintenance, yung masasakit ang ulo, indikasyon po din yon na mababa na ang tubig sa katawan. So, lahat sila related to dehydration. So, dapat pala talaga bantayan nyo kung ano yung mga nararamdaman nyo ngayong tag-init kasi dapat dito talaga baliwalain para ma-resolve agad. At kung may mga nararamdaman kayo sa ating mga tagapakinig, wag niyo pong baliwalain, wag niyo pong baka mag-lead to sa serious case at pwede pang makakos ng kung ano po sa buhay niyo. So yun, so dapat bantayan po natin ang health natin ngayong season ng summer.
So Doc, sino po ba yung mga pinaka-vulnerable sa mga sakit ngayong tuwing summer, Doc? So, ang vulnerable population natin as it is naman, so bados, pregnant, mga bata, and then senior citizens natin, and yung mga individual na merong iniinom na maintenance either for high blood, diabetes, or kung ano pa mang sakit. So, meaning general, Yes. lahat po pala tayo vulnerable sa ngayong ngayong mga sakit po sa summer. Ano po? So lahat talaga dapat mag-ingat at bantayan po lahat mga symptoms or mga signs na nararamdaman nyo. Ano po, Doc? So Doc, mas delikado po ba, Doc, mas delikado po ba ang init sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may maintenance meds? Yes po, kasi kumbaga like for example sa kids, may mga bata 'di ba na hangga't mo nire-remind, uminom ka na ng tubig kahit pagkakain, hindi sila umiinom. Kaya kasama sila sa priority group both with the pregnant kasi dalawa 'yon, si mommy pati si baby. Tas for our senior citizen kasi syempre may mga muscle wasting na sila. Tas kadalasan ito din yung may maintenance. So mas kailangan pong sila yung observe natin pag ganitong season. So yan po, narinig niyo po si Doc. So lahat po talaga ng general population po is vulnerable talaga sa mga sakit po ngayong summer season. So bantay-bantayan po natin ang ating mga kids, ang ating mga pregnant women, at lahat po ng mga senior citizen, babantayan po natin para mas maiwasan po natin ang mga serious illnesses po ngayong summer season. So Doc, may mga epekto rin po ba yung sobrang init sa may hypertension, diabetes, or sakit sa puso? Yes po, kasi dahil po doon sa init ng panahon, babalik tayo doon sa dehydration. Yung dehydration ulit yung magiging triggering or yung magiging cause if ever ng mga complication na pwede nilang maramdaman secondary to our temperature. So yun talaga, dapat talaga water is life. Water is life. Hindi po milk tea is life. Hindi ako nagsabi no. or coffee is life daw. Opo. So Doc, kanina nyo po na may mention po si dehydration, si heat exhaustion, Yes po. at si heat stroke. So Doc, isa po ba sa madalas na marinig ngayong summer ay dehydration? Ano po ba ito at bakit ito delikado? Dehydration is ang pagbaba ng level ng tubig sa loob ng ating katawan. As we all know, ang lahat ng ating vital organs is dependent po on water. Kaya 'di ba, I'm a mental health advocate and may isang study din silang ni-release na ang mga taong may mental health specifically, pag less yung iniinom nilang water in a day, at least 70% is nagkaka-apekto yun sa kanilang mood. Kaya may mga mood swings. So ibig sabihin, what more, 'di ba tayong mga hindi naman tayo mental health, hopefully. So, mas maganda na ma-maintain natin siya. Kumbaga, simpleng pag-inom lang yun ng tubig, pero may epekto pala yun sa mood. So, ibig sabihin po, in general, sa ating buong katawan, sa ating kalusugan, meron siyang malaking epekto po. Malaking epekto talaga yung tubig, Doc. Yes, so, sa lahat po ng mga may mga mood swings dyan, inom-inom po kayo ng tubig. Baka may sinasabihan ka, Sir Kevin, ha? Wala naman. General po, Doc. General, okay. Sa lahat po ng may mga mood swings, alam nyo na, mga nakakaranas po ng mood swings sa kanilang mga partner, painumin nyo po ng tubig. Sabi ko na may sinasabihan siya. Hindi po ako may kasalanan doon sa parting yun. Hindi niyo po ang mga babae pag magre-regsas sila, may mood swings talaga sila. Wala ko Doc yung sinabi, Doc. Basta sinabi ko lang yung may mga... Kini-clear ko na kaagad. So Doc, ano po ba yung mga unang senyales pag dehydrated na po ang isang tao? Dehydration po, initially, balik tayo doon sa parte na labis ang kanilang pagkapaha or pagkauhaw. May fatigue din o pagal ang ginhawa. May dizziness, may hilo, may ribong, and then meron din silang kadalasan kino-complain na makuyog ang payo, masakit ang ulo or headache. So, yun po yung mga senyales po na dehydrated na. So, bantayan nyo po if meron na po kayong nararamdaman ng pagkauhaw, pagkapagod, severe na pagod po Doc, tapos mga pagkahilo. Ayan, wag nyo pong baliwalain at baka po ito na po ay senyales na may dehydration po kayo na nararamdaman po. Ano po, Doc? So, paano po ba malalaman, Doc, kung yung simpleng pagod lang dahil sa init or may seryoso na pong kondisyon? Okay. Kaya very essential yung history taking upon, 'di ba? Or makakita ka ng pasyente. Kasi pwede mo namang itanong, Nay, nagbilad ka ba sa araw? Sa Inkahari, pilang kilometro ang linakaw mo? Para alam natin kung may exposure siya to
prolonged heat. Kasi pwedeng, yung pagod na yun, is secondary, kaya siya nagpapacheck up kasi may nararamdaman na siya, pero hindi naman siya naglakad ng malayo or wala siyang exposure to extreme heat. And then, at the same time, to make sure, itatanong natin kung may mga maintenance. Kasi baka may sakit naman pala talaga ito sa puso, kahit konti lang ang batlayon kaan, na sobrang init, magmamanifest talaga sa indaderecho yung pagod or yung pagal. So ano pala talaga, importante talaga yung assessment po prior Yes. sa ano, Doc. So yun. So Doc, ano po yung kaibahan po ng heat exhaustion sa Heat stroke. So when it comes to heat exhaustion po, ang heat exhaustion is kaya nating i-reverse agad. Bari, sa field, may nag-complain ng mga nasabing sintomas, napapaha ako, nariribong ako. Upon lipat mo siya sa site na may puno, tapos may mas maripot kaysa dun sa pinangharian niya, pag binigyan mo siya ng water, tapos chinek mo yung vital signs siya, babalik yon sa dati. But when it comes to heat stroke, kailangan mo pa ng further management, na yung iba nga, kailangan pa nating i-refer sa ospital. So Doc, ang tama ba yung ano po yung dapat gawin if ever na experience ng gano'n na heat stroke or what? Okay, so kung may makikita tayo, kunwari, nakapwa natin, nasa labas, sobrang init, tapos nakita nyo parang hihimatayin, dalhin nyo po siya, ililipat nyo siya sa isang shaded na area, yung may puno, o kaya may building. And then afterwards, iwasan po ang pagkumpulan ng mga tao. Kasi yung pagkumpulan ng mga tao, kadalasan ginagawa natin yan, uy, gwaning na tong baduman. O, diba? Tapos lahat tayo nandun. Hindi po tayo nakakatulong. Kailangan natin bigyan ng espasyo yung ating pasyente para makahinga siya. At para kung mainit ang temperatura, kung nagdidikitan tayo, sino ba naman ang mapipreskohan? And then, eventually po after, kung may source naman ng malinis na tubig, pwede natin i-offer. And then, kung may kilala kayong healthcare provider, may mga train tayo, o galing kami ng training ng standard first aid, pwede nyo silang tawagan para hindi din natin maprolong. Kasi baka, in the long run, pag napabayaan, lugod, kailangan ng i-refer sa hospital. Ayan po sa public po kung may nakita po kayong naka-experience po ng heat stroke, wag daw po muna tayo magkumpulan at wag po mag-vlog or mag-picture or mag-video. May nakita din akong ganyan. Wag natin namin Tapos yung pag-live. Oo. Asikasuhin po muna natin yung kasamahan po natin na nakakaranas po ng heat stroke or yung apektado po ng sakit para po mabigyan po ng karampatang panglunas po yung mga naka-experience po ng heat stroke. Ano po, Doc? Yes po. So, kung may mga kakilala kayo or may train ka, kung may alam ka, ganito, ganyan, pwede mo din tulungan for assessment. Yes. Pero wag kang, kung ano ba, wala ka naman talagang alam, Yes po. wag ano ka na ng expert or kung sinong pwedeng tulungan. Oo, we magtulungan. can only help at our level. Oh, Yes. yun lang. Huwag tayong maging superhero sa bagatong panahon kasi pagkalusugan, medyo ibang usapan din Yes. yun. So, kailangan po talaga ng mga medical professional for that cases po. Ano po, Doc? Yes po. So, ano po yung mga danger signs po na dapat tandaan ng bawat pamilya po, Doc? So, for the danger signs, yun po, maging observant lang, number one. Tapos, kunwari, alam nyo namang galing kayo sa labas, haputol, kunwari may kasama kayong lolo at lola sa bahay, o nalilibong ka ba? Yung mga gano'n, yung mga simpleng bagay lang. Tapos kung nailim mo inom siya ng tubig, tapos LBM na siya, so kasama po yun sa mga danger signs na pwede nating tandaan para malaman natin kung may nararamdaman na bang related sa summer or related sa inyong maintenance yung ating pasyente. So, talagang kailangan pala talaga bantay talaga yung mga nararamdaman po ng mga kapamilya po natin. So huwag natin baliwalain po once again sa ating mga tagapakinig, bantay-bantayin po natin ang ating mga kapamilya kung may mga nararamdaman po sila ngayong summer. Tanungin mo po para mabigyan po natin ng lunas sa mga nararamdaman po nila. Ano, Doc? So ano po ba yun, Doc, yung first aid na dapat gawin kapag may nangihilo, nanghihina, o nawala ng malay dahil sa init, Doc? So yun pa, tayo, vigilant, number one. Pero sabi nga natin, lahat naman, kasi kaya mas maganda sana nakakapag basic life support training ang ating mga lay, ang ating mga regular citizens, diba, para nakakatulong sila. But since hindi pa capable ang lahat, yun ang sana ang ating ideal, kumbaga, itulong natin at our level, yun po, ilipat sa mas maripot na lugar, tapos wag magsiksikan, wag mag-vlog muna, isipin muna ang kapakanan ng pasyente. Kung may kakilala kayo immediate relative na nandoon, tawagin, tapos maghanap ng source ng malinis na tubig, and then i-observe kung may kakilala na healthcare provider, tawagan, i-inform para ma-manage natin ang maayos ng ating pasyente. Ayan. So,
Siguro magandang project din po sa bawat barangay Dok, na may train na Yes yung po. mga barangay health workers or Yes lahat po po. ng mga health workers diyan sa barangay para matrain din yung mga public sa kung anong pwedeng maging first aid nila sa mga hindi lang sa summer related diseases, Yes. kundi sa iba-iba po pong po Dok. Maganda sana siya, Sir Kevin, na per family at least may isa na Ay, marunong. Sa akin, ang ideal na household, either kung for the Filipino family, at least may isang marunong para pag may emergency, may first aid ka na kung malayo talaga yung hihingan pa natin ng medical na tulong. Yan, sa lahat po Oo. ng mga gusto pong manungkulan sa barangay, pwede nyo po yan pwede pong project yung suggestion po ni Doc. Opo. Pwede nyo i-project. Maganda pong project yun para ligtas po ang ating community. May alam po yung iba-iba pong public general public sa health or sa pag-monitor po ng ating mga kababayan po sa community. Na po, Doc. So, Doc, kailan po dapat agad dalhin po, Doc, sa RHO or sa hospital ang isang pasyenteng nakakaranas po ng ganyang mga Sintomas. Symptoms. Okay, so kung nagawa natin yung first aid, tapos after a few minutes, at least 5 minutes ng observation, naging well ang pasyente, pwede mo nang i-refer lang din sa outpatient para ma-manage natin further management. Pero kung nagawa niya na, pero for a prolonged period of time, yung consciousness niya, yung diwa niya hindi pa bumabalik sa dati, I would highly suggest na hingi tayo ng tawag tayo either MDR, PDR, para ma-refer po ito sa ospital. or kung halimbawa Doc, no, kung halimbawa hindi pa kayo kumbinsido sa nararamdaman, that's the time siguro na pwede nyo din papuntahin sa hospital or sa RHO Yes. para makasigurado lang din. Oo, kung when in doubt. When in Oo, doubt, yan. doubt. When in doubt, papuntahin nyo na din sa Hospital. para Yes, po. maging sure lang po kayo. So, Doc, ano po ba yung mga karaniwang pagkakamali ng tao sa pagharap sa matinding init ng panahon? Kadalasan, binabaliwala natin yung sinasabi natin, okay lang yan, konti lang naman yung init, di ba? Minsan 9 a.m. Though wala po akong against sa, kasi syempre may mga trabaho talaga na bilad sa araw. So, kaya ang number 1 natin, to keep in handy, kahit di naman summer season, is dapat may water. Ikalawa, for the skin po, dapat may protective clothing. Kung alam mo naman na mabibilad ka ng prolonged period of time, secondary sabi natin sa trabaho, magsuot tayo ng mga mahabang damit para hindi naman tayo masyadong naluluto sa init. And most importantly, kung may mga maintenance po tayo, kailangan iinumin natin yon. So, inumin daw po yung mga maintenance meds. Ayan, kasi may mga naririnig din ako nung nagtatrabaho pa ako sa RHO, Doc, Opo. na pag nagte-take lang daw sila ng maintenance meds pag may nararamdaman. So, hindi yun po, Doc, di ba? Common advisable? yan. Oo, kasi tatoy mo, na uminom ka ng gamot, hindi po, doktora, umiinom lang po ako pag akong namamati. Tapos pag pupunta sa'yo, ang mga BP niya 180/110, tapos alamin mo, may namamati ka na, wala pa din. Bakit? Kasi natotolerate na nung ugat, yung presyon. Where in fact, yung BP na yon pwedeng ma-stroke. Tapos ang sabi natin, wala ngang nauuna ang pagsisisi, laging sa huli, Sa di ba? huli. So pag bumalik yon tapos na-stroke na, tapos nahirapan na siya sa kalang, doktora, hindi kasi ako umiinom ng maintenance dati. Ayan, so may mga maintenance meds dyan. Opo. Wag po kayo magmintis na Yes. uminom po ng maintenance meds kasi sabi nga ni Doc, sa huli po ang pagsisisi. Yan, sa huli nyo talaga yun mararamdaman pag halimbawa wala na po kayong pag wala nang kumbaga hindi na kayo nakainom ng mga maintenance meds, diyan na lalabas talaga yung mga mga Complications. complications. And Doc, no. So magtungo na din tayo, Doc, dito ngayon sa mga food and waterborne diseases. Doc? Kasi uso din po ngayon 'yun sa summer season. So bukod po sa init, Doc, madalas ding dumami ang diarrhea at food poisoning during summer. So bakit po, Doc, kadalasan nangyayari po ito sa summer season, ang diarrhea at food poisoning? Okay, so secondary po sa ating mataas na temperatura, kung hindi properly stored ang ating mga pagkain, alam naman natin kung aling mga pagkain na mabilis mapanis, di ba? Bukod sa pagdapo ng mga langaw, ang mataas na temperatura po ay pwedeng maging dahilan para mapanis agad yung pagkain. Tapos minsan, syempre, pag excited tayo, hindi natin naamuyin. Basta nasa isip natin, pag ako natin sa beach, di ba? Sino bang umahon sa beach na hindi gutom? Oo, basta ako gutom ako pag umahon sa dagat. Parang gano'n. So, kakain sila. Yun po ang nagiging dahilan or causa. Pero hindi naman to applicable lang sa ating mga lutong bahay. Syempre, may mga food establishments tayo. Kaya nga tayo nagkakandak ng kanilang mga food handlers training is to make sure na either malamig or mainit ang panahon, tama ang pagkakatago
pagluluto at pagkakapreserba ng pagkain. Lalo, syempre, ang pagkain, hindi mo naman alam kung anong oras may mag-order ng food na yun. So, para sure din tayo na pag sinerve natin siya, safe siya for the public. So yun pala yung dahilan. So ano po yung mga common causes po ng diarrhea, vomiting at stomach pain tuwing mainit ang panahon? So bukod sa nakakain ka ng panis, hopefully hindi naman mangyari sa atin, syempre kasama po ang hygiene sa mga cause ng ating food and waterborne diseases. So pasintabi po uli sa mga kumakain. Ang loose bowel movement po kasi is fecal oral roti. So ibig sabihin, like for example sa mga bata, hindi naman sila aware. Maglalaro sila sa lupa, hindi sila maghuhugas ng kamay, kukuha sila ng chichirya, kakainin nila. Syempre yung kamay nila, minsan sa ilalim ng ating kuko merong lupa. So technically, that is a cause of infection. Kaya lugod, pag summer season, kadalasan di ba saka sila nagpi-play outside kasi bakasyon. At the same time, maganda yung panahon for them. Kaya mas common din po ang loose bowel movement pag ganitong season. So yan, wag din po natin kalimutan yung hand washing, proper hand washing. Doc, di ba yung happy birthday pa din pa ba yung Happy birthday pa din doon sa last. Pero sabi nila may bagong song na, pero hindi ko pa alam. Sample, Doc. Wag na, nakaread na nga ako eh. So, mag-proper hand washing po bago tayo kumain kasi yun po talaga yung pinaka protection po natin sa food poisoning or sa diarrhea or sa LBM ngayong summer season Yes po. Or po. hindi lang talaga sa summer season kundi All year round. all year round. Dapat maging religiously na maghugas po kayo ng kamay at maging hygienic po tayo. Hindi natin pwede dahilan dahil walang tubig ay hindi tayo maghugas ng Okay lang po ba, kamay. Doc, na alcohol? I would not suggest po. Though, syempre, alcohol is a disinfectant. Pero syempre, iba pa din na running water together with clean soap ang gagamitin po natin. So, hindi din po pala advisable si alcohol. Ano po, Doc? Mas maganda kung sabay. After ka mag-rinse ng kamay, mag-alcohol ka pa, mas secure tayo doon. Para Usi lang. 99.9%. 9%. Si Sir Kevin po ang nagsabi nun. So Doc, paano po ba maiwasan ang food poisoning lalo kapag may outing, may handaan or sa street food? Okay, so for outing and handaan, syempre, lutong bahay ito. So basically, mag-start tayo, hand washing. Yung magluluto, dapat nag-hand washing. Tapos ikalawa, pag prepare yung food, dapat properly cook. Kung bukas pa yung dadalhin, dapat properly store din sa ref. Tapos syempre, pag ininit, dapat sakto din. Hindi masyadong malayo dun sa oras ng kain. Tapos pag dinala mo naman siya sa beach, hindi naman yung para siyang daing doon na nakabilad sa araw yung pagkain nyo. Now, for street food, separate ito. For street food kasi may maintain tayong mga sanitary procedures talaga. So, pag-start sa sand washing. Pero nag-inspect din kasi kami, Sir Kevin, ng ating mga food establishments to make sure na nami-meet nila yung mga health regulation and policies natin para yung mga sinaserve nating food, at least for Birak, ganun kami, is actually clean. So yun pala, dapat pala maging din tayo, vigilant din talaga Yes. tayo sa mga dadalhin nating pagkain sa sa beach or what. Yes po, At maging lalo't mainit ang panahon. So hindi lang kung halimbawa gutom na gutom kayo, umahon, ganyan, amuyin nyo muna. Okay pa ba to? Okay po. Oo, para sure. Para sure kasi kung malayo yung mga beaches dito sa Birak. Yes po. Mas malayo pa yung nyo, yung ita-travel nyo if ever makaranas kayo ng stomach ache or Mahirap. pag LBM, ganun, mahirap talaga. Mahirap magpigil. Magpigil, oo. So kapag may diarrhea or pagsusuka, Doc, ano po ba yung mga first aid or unang lunas na dapat gawin sa bahay? Okay, so kadalasan kasi nagpapanik, yun ang unang response ng tao, which is in fact, okay lang naman. Ibig sabihin, meron kang pakilabot or meron kang concern dun sa individual. So, kaya tayo nagtuturo din po ng mga homemade Orisol o di kaya minsan, di ba, sa health center may available Orisol kasi pwedeng inumin yun. Pero may mga nagtatanong kasi, pwede po ba yung mga colored drinks natin? O yung mga... Actually, kung kunwari malayo talaga yung lugar ninyo at dehydrated na yung pasyente kasi nag-LBM talaga siya, any liquids will do. Pero priority natin is water sana, okay? Pero kung malayo, okay na yon as first aid. And then eventually in the long run, pag may mahinga na kayo ng tulong, hindi kayo ng Oresol, o di kaya yung ating water, lagyan natin ng salt saka sugar para meron siyang dagdag na electrolytes. Yun. Wala naman po bang kumbaga kung ilang teaspoon or ilang
Actually, ang proportion natin is iline-lecture din natin sa mga health centers para maano natin sa kanila. So yun po, kung may mga sa bahay, if ever hindi po kayo marunong gumawa ng homemade Orisol, may mga Yes. siguro may mga barangay health workers din po na may mga Orisol po sa mga kanya-kanyang barangay, pwede din po kayo makikoordinate sa kanila. If ever po may nakaka-experience ng LBM or dehydration, just contact or pagpunta na lang po kayo sa mga barangay health center nyo po para ma-actionan po kayo sa, Yes po. sa mga nararamdaman nyo. So ngayon, Doc, punta tayo sa mga skin and summer-related conditions kasi ito, sabi mo kanina, yung mga halos na common ngayon sa RHU na Yes po. nagpapa-check up. Yung mga, ano po. So ano po yung mga common skin problems ngayong summer, Doc? So nakita ko may nakalagay bungang araw. Kadalasan po sa aki, meron talaga tayong bungang araw, lalo pag mahaba yung buhok. Pero sabi nga natin, hindi naman yung lumalabas agad. Kadalasan may kaakibat yun na hygiene. Kung paano natin, kuwari, pinaliguan ba si baby, ilang araw na ba ito? Tapos yung iba po nagkaka-fungal infection, yung mga hindi nag-i-sleeper, tapos naglalaro kasi maraming time ang mga bata ngayon. Tapos yung iba po is yung sunburn at mga rashes. So, Doc, ang bungang araw ba, Doc, hindi man yun talaga. Pag sabi kasi nung bata pa kasi ako, sabi ng mga lolo, lola, mga Grabe magulang namang namin. bata ka. Parang bata pa din ako noon. Nung bata ka pa, bata pa din ako noon. Sabi nila nung kabataan ko pa. Yun na lang. Mas Sabi- maganda yun pakinggan, Sir Kevin. Wag daw magpapainit kasi magkakabungang araw. Totoo ba yun, Doc? Actually, magkakabungang araw ka lang naman pag prolonged yung exposure mo doon sa labas. Pero kung kunwari, saglit ka lang naman, so uminom ka naman ng mais, naliligo ka naman araw-araw, naglo-lotion ka naman, hindi naman po tayo ganun ka-prone sa skin infections. Basta maganda yung ating hygiene. So, babalik ulit tayo sa hygiene. talaga. So, hygiene po, ligo-ligo po pag may time ngayong summer season kasi mainit talaga. Yes At po. para makaiwas din po tayo sa mga skin diseases ngayong summer. Doc? So, paano po, yun, bukod sa hygiene, Doc, paano po ba maiiwasan yung mga skin problems? Ano pa po ba nga pwedeng gawin ng mga ating mga tagapakinig para maiwasan po ang mga skin diseases, Doc? Okay, so number 1, avoid prolonged exposure to heat. Huwag tayo magbilad, hindi po tayo daing. Okay? Number 2, uminom tayo ng maraming tubig. Kasi po, ang dehydration is pag-evaporate lang ng tubig sa loob ng ating kawan through our skin. Okay? And then lastly, yun nga, sabi ko kanina, hindi ko naman kailangan ng mag-reseta ng 6-step skincare. Basta tayo ay maligo araw-araw. Pwede pong twice a day, wala namang masama doon. Kasi iba natatakot sila. Pag may ubos sipon po ba, doktora, o kaya nilalagnat ako, maliligo ako, mas kailangan nyo pong maligo. Huwag lang tayo magbabagad ng grabe para hindi naman tayo lalong ubuhin o di kaya siponin. Okay? And at the same time po, mag-apply tayo ng at least lotion. Sinasabi namin to lagi, kadalasan mas mabango ang ating lotion or yung mga bigalahita sa ginawa, mas maraming chemicals, mas prolonged, mas exposed tayo sa skin infections. Mas okay po talaga yung hindi siya ganun kabango. Kung mga hypoallergenic na products. So, di pala advisable, Doc, yung mga medyo mabangong lotion, mga ano Yes. lang, mga mild lang. Oo, Kasi, mga tumon oo nga lang. talaga, Doc. Kasi Mm-mm. pag na-expose siya Sa heat, opo. magre-react yung mga Chemicals. sa Opo. katawan. So yun pala, yun, hindi lang dapat aganda po or kagandahan ang iniisip. So Ano dapat pa? isipin din natin yung health po natin. Kasi yun pala Yes. sabi ni Doc, pag the more na mabango yung lotion, the more na madaming chemicals po. Yung Yes. kung ingredient ba ang tawag doon, Yes Doc? po, opo. Pero pag cool season, wala namang problem. Medyo, ano lang siya, mas na-intensify pag mainit. So pwedeng gamitin, Doc, yung mga lotion ng pang baby. Burmans. mga Yun, yung mga hypoallergenic na ginagamit ng mga bata. So para amoy baby din kayo. Yes. Yung lotion ngayong summer. Doc. So, ano po ba, Doc, yung mga tamang first aid sa sunburn, Doc, or skin irritation? Okay, so ang tamang first aid sa ating mga sunburn skin irritation is to clean it with clean water and soap. Tapos, lalagyan natin ng, kunwari, may lotion kang available or kahit cream, yung mga bigakang sa pandok, mas lighter kasi yun. Kasi ang mga bigalahid sa face, dapat mas less yung chemicals compared to the rest of the body. Pwede yung i-apply. Hindi po applicable, maglalagay tayo ng toothpaste para lumamig yung ating mga sunburn. Okay? So, Doc, advisable po ba, Doc, yung ano? Kasi summer season, baga, uso talaga yung mga sunburn, mga Apo. ganyan. Pag halimbawa, Doc, scale na yung, yung sunburn, okay lang ba na No po. Hindi nyo siya Natanggalin. kailangan, kuwari, natutuklap pa Natutuklap, lang, oo. Hindi nyo siya kailangan pilitin tanggalin agad kasi pwedeng yun po ang mag-cause. Yung tinanggalan nyo, wala dapat yung sugat kasi kusang nag-peel off. Nagkasugat lugod, nagka-infection pa. So, hayaan nyo po siyang mag-scale off, matuklap ng
kusa. So yun, wag po nating Huwag panggigilan. pag may mga ano po no, yung nag-beach ngayon, Oo, tinutuklap nila yan tapos kadalasan. nagka-sunburn, wag po tuklapin, hayaan niyo po siyang maualis ng Ng kusa. kusa. Huwag niyo pong kasi nakakagigil naman talaga Actually, Dok, di ba? totoo. Guilty. Oo, guilty. Ginagawa mo Dok, Yes, di di ba? ba? Oo, tuman din tayo dyan. Ako din. Di ba? Magkabatch yata kasi talaga tayo. So Dok, may ano ba, may mga oras, ano ba, may tamang oras ba para magpa-expose ka sa sun or what? No, or para iwasan? Unfortunately, since may climate change tayo, yung dati di ba, ina-advise natin hanggang 9 is okay lang mag-walking, mag-swimming sana. And then for the afternoon naman, at least 3 p.m. onwards. But since masyadong mataas po ang ating heat index, would highly suggest at least hanggang 8 a.m. lang. And then paghapon talaga, pag bumaba na talaga yung araw. Due to climate change naman po ito. Kaya nga Dok, nung isang araw, nagpag-jogging ko Dok, mga 5 na, Pero, mainit pa din talaga. yes. So As ano in- po, check nyo pa din yung tolerance sa inyong katawan. Kaya ko ba itong init? Kasi like for someone like si Sir Kevin, nagra-running tayo, nagja-jogging. That's beneficial sa baga, sa cardio natin, sa ating well-being. Pero kung madidehydrate ka secondary kasi alanganin yung oras, masyadong mainit, so we weigh yung benefit more than the risk. So yun, so dapat din pala talaga Mm-mm. balance yung kaalaman mo sa Apo, yes. Iba kasi ang panahon ngayon. ngayon. Kasi nung mga Nung mga bata-bata, balik tayo mga doon. kabataan pa, Oo. okay lang. Okay mag-expose. lang. Ngayon talaga, we are Mainit. experiencing climate change talaga. Sobrang init. So, mahirap na pag hindi ka Yes nag-ano. po. So, ngayon, Doc, tutungan din tayo kasi ako din po personally, I was assigned as provincial nurse ng Catanduanes BJMP. So, may mga PDL po tayo sa loob. Opo. At alam ko po, may mga ano din sila, vulnerable din sila sa skin diseases or sa mga diseases ngayong summer. So, pwede na din tayong i-discuss ang health, PDL health during summer po. Okay, so... So, sige po. ayun po. So, nais din po nating mabigyan ng pansin ang kalusugan ng ating mga persons deprived of liberty, lalo ngayon pong tag-init. Ano po, Doc? So, bakit po, Doc, mahalagang tutukan din ang kalusugan ng mga persons deprived of liberty po ngayong summer season? Actually, ang major concern ko when it comes to skin infections for our PDLs was the enclosed area. Di ba, Sir Kevin, ma-observe naman natin enclosed, magkakadikit sila. Pag mainit ang panahon, mainit din talaga sa loob. So, yun yung number one factor kasi pwedeng dahil doon magkaroon sila ng mga skin infection o di kaya kahit isa lang ang magkaroon, magpasa-pasa, magkahawa-hawa sila. So, yun pala talaga. Yun talaga yung Doc, yung tawag dito, yung problem diyan sa sa jail, Yes jail po. facility, yung enclosed talaga. Yes at po. madali talagang magkahawa-hawa yung mga PDL Yes kasi nga po. enclosed po sila. So yun. So ano po ba yung mga common health risk na maaaring maranasan ng PDLs kapag sobrang init ng panahon na yun? So, aside from skin infections, pwedeng maging at risk pa din tayo sa mga ubo at sipon. Kasi enclosed yung area ninyo, di ba? Kaya pag nagko-commit tayo, we make sure na walang at least tuberculosis. Oo. Common yun. Kasi sineseparate natin sila from the rest para hindi naman mahawa yung mga essentially healthy. So, for me, kung doon po sa setup ninyo, two priorities, more on skin infections and sa respiratory infections. So, yun talaga Doc. Pag once requirement po sa pag-commit si medical, Yes. saka yung mga x-ray, pag once na may kakaiba or abnormal sa reading ng x-ray, automatic po Sineseparate sineseparate na, talaga. ano. Tapos naki-coordinate sa RHU Opo. for medicate, if mag-medicate sila yun, tapos nakaka-medicate na din sila for Opo. 6 months for tuberculosis is mag-positive sila. So ano po yung, mas mataas po ba Doc ang risk ng dehydration at skin diseases sa mga PDL, lalo kung enclosed or mainit na environment? So kung ganun talaga, kung punuan talaga tayo, oo, mas mataas yung risk sa kanila. Kasi aside from enclosed yung space, mas malaki kasi talaga yung chance na pag nagkaroon ng isa, kung magkakasama sila sa isang area, maaring lahat sila ma-infect. So kailangan po para talaga bantayan din ang ating mga Yes PDL po. sa ngayong summer season po. Ano Doc? So ano po ba Doc yung mga dapat bantayan po ng
mga ating mga personnel sa jail at mga health workers pagdating po sa summer-related illnesses sa mga PDL po natin. Ayun po. So, since actually, di ba nakakapag-coordinate naman Opo. tayo, if may makita tayo dun sa mga nasabi nating sintomas, kasi di ba may mga activities sila sa loob, may mga nahihilo, di kaya nangihina, extreme yung headache, lalo yung mga PDLs natin na may maintenance, we would highly suggest nakakatawag naman to refer it accordingly na lang po. Saka Doc, may ano din naman, may mga assigned din po ng mga jail nurses sa sa bawat jail facilities at sila din po yung mga nag-a-assess ng mga then may regional doctor din Opo. if ever kailangan nila mag-teleconsult na na din. And if di na kaya na i-assess sa jail facility, Opo. that's the time na din po na nilalabas at Yung nakikita ko na sila. Yes, opo. pinapacheck up din po sa inyo, Nakita ko na sila. So ano po Doc yung role ng RHU sa pag-assist po or pakikipag-coordinate sa health concerns ng PDL? So, for our PDLs, kadalasan naman, hanggat kaya ng schedule, bumibisita tayo doon. Actually, sumasama ako. Parang 2 weeks ago, bumisita pa lang din ako. Oo, sa ating jail. Just to make sure na syempre healthy sila sa loob. Kasi yung risk nila na makahawa-hawa is very, very high. Aside from that, yung mga active case finding, dinadala natin doon with the help of our NGOs. Nakakapag-x-ray sila sa loob. Tapos kung may mga laboratory services, hanggat kaya naman nating i-avail sa ating RHU, nabibigay natin at least libre para hindi na din makadagdag sa gastos. Yun nga, Doc, we will take this opportunity din na magpasalamat sa RHU at sa DOH, especially po sa RHU pag may mga kailangan po talaga na especially dito sa Virac District Jail, Opo. pag may mga kailangan na health concerns ang ating mga PDL, natutulungan po talaga ng RHU. So maraming salamat po sa One call away. Tumatawag sa lang RHU. sila. Opo. po. So ano po Doc, paano po Doc makakatulong ang pakikipag-ugnayan ng BGMP at RHU sa pagpapanatili ng kalusugan ng PDL, Doc? Malaking bagay yung coordination kasi prevention tayo eh. So since may mga jail nurses tayo, katulad ninyo, malaking pasalamat po iyon. Kasi at your level, lalo't galing, like si Sir Kevin, galing siya mismo sa RHU, aware na siya. Kung kunwari, ngayong tag-init, ito yung mga sakit, ito yung mga dapat iwasan, ito yung mga kailangan gawin para maiwasan natin dun sa puntong kailangan na sila i-hospital o di kaya grabe na yung nararamdaman ng ating mga PDLs. Ayun, Doc. So ano po Doc yung mga practical advice mo or magiging advice mo para sa aming mga jail personnel at custodial staff upang makatulong po sa pag-iwas ng summer-related diseases po sa loob ng facility? So for me, number one will start with, syempre kanya-kanya naman sila doon, di ba? With their hygiene. O, tapos yun, inom tayo ng maraming tubig. And then yun, like yung last kong visit, ang dami nagpa-refill ng maintenance. Yun, huwag kakaligtaan uminom ng maintenance, lalo na sa loob. Kasi syempre medyo nahirapan tayo pag may nararamdaman na sila eh. So yun, thank you very much Doc sa advice mo sa amin. Ayun nga, may mga din kasi may mga maintenance meds na talaga yung Apo. ating mga PDL ngayon. At salamat sa pag-alaga sa aming mga PDL. No Doc. problem. Doc. So ngayon Doc, ano na po yung mga top preventive measures na dapat tandaan ng bawat pamilya ngayong tag-init, Doc? Okay, so top preventive measures po natin is, number one, before tayo lumabas, i-check natin yung temperatura kung kaya natin. Iba-iba naman kasi ang tolerance. For example, senior citizen, kinatatay, medyo date na init, aburido na yan. For, young adults, di ba? Sir Kevin, sinakupta ka naman, at least, i-check muna yung temperatura kung kaya. Number 2, uminom o kaya magbaon tayo ng tubig. Ikatulo, physical activity is advised kasi essential yun sa ating health, mag-exercise. Pero, i-check, i-consider kung kaya ba ng ating katawan o di kaya i-move on a later time. Alas 6 ng banggi o di kaya 6 a.m. para mas healthy. Kumain ng masustansyang pagkain. Tapos, when in doubt, kahit konti pa lang yung nararamdaman, we would highly suggest, kung hindi makabisita personal sa RHO sa hospital, pwede tayong makipag-coordinate sa ating mga health centers. Ayan po, nagsasabi na po ni Doc, sana marinig nyo at may sa puso nyo po yung mga sinabi ni Doc na advices po ngayong summer season po para sa ating general public at sa mga tagapakinig po dyan sa radyo periodiko. So Doc, maglaro po muna tayo Doc, yung myth or fact. Hindi pala. Kasi Doc, may mga 'di ba, may mga pinapaniwalaan tayo, Yes. tapos di natin alam kung totoo ba or Apo. or hindi totoo. Po Yes. Doc? Ito Doc, sabi daw dito, kapag hindi ka daw nauuhaw, hindi mo kailangan uminom ng tubig. Hindi po, kailangan it's a myth. Actually, regularly, kailangan uminom na tayo ng water, lalo pag mataas yung temperature. Kasi pag may mga senyalis na tayo na nauhaw na tayo, it could be a sign na may nag-start na yung mild dehydration mo. Ayan. So hindi yun hindi yun
di yun totoo na pag hindi ka nauuhaw, hindi ka di mo iuuhaw. kailangan uminom ng tubig. So, dapat uminom tayo regularly ng tubig. Ano pa, Dok? Tama ba yung 8 glasses a day, Dok? Yes po, 8 glasses of a day is okay. Pero sabi ko nga, hindi counted ang soft drinks, milk tea, at juices. Okay. Kala ko counted na. Hindi nga ni. So, normal ba, Dok, ang matinding paghihina kapag sobrang init? Hindi po. Actually, kapag galing ka sa labas, as pumasok ka, dapat there's a certain time lang na manghihina ka, tapos makaka-recover ka. Pag grabe po ang panghina, it's an indication of start ulit ng dehydration. Kasi may levels naman niya. So, we would highly suggest na aware tayo na dati ba ganyan siya kahina or baka ngayon lang yan kasi naawatan siya, nagpasaod siya or gawa siyang ginibo sa luwas. Ayun. So, that's a myth. Ano, Dok? Yes. So, ito pa, Dok, isa pa. Mas mabilis daw mapanis ang pagkain tuwing summer. Fact. Di ba diretso? Yes, mas mabilis po mapanis ang pagkain tuwing summer. Bukod sa, dahil sa exposure sa heat, nagkukos din kasi ng growth ng mga microorganisms. Kaya mas mabilis silang masira. Ayan. So, kung pag may mga mag-outing po tayo, so bantay-bantayan po natin yung mga niluto po natin at dapat alam natin or na-estimate po natin kung anong oras po tayo makakapunta doon or makakain yung food na yon para iwas po panis at food poisoning. Ano, Dok? So, ito pa po. Kahit nasa loob lang ng bahay or kulungan, pwede pa din ma-dehydrate. Yes po, it's a fact. Kasi syempre, kahit nasa loob ka ng bahay, pero hindi tama yung ventilation mo, kuwari, sementado lahat, nakaslab ka, wala yung fan mo, isa lang, tas 5 kayo, syempre may possibility pa din na ma-dehydrate. So, ventilation po is very, very important. So, dito, Dok, sa BJMP, kahit mainit talaga yung panahon ngayon. Opo. Nakakatulong yung greens doon sa may jails. Sa Opo, may tapos jail may kasi, area kayo na tagusan yung hangin. Oo, tama. May parang doon ako nag-check up kadalasan eh. Ma-press ko kahit wala electric fan. Kaya medyo tapos malamig din pag pag gabi. Pahapon na oo, yun Kaya ang napansin medyo ko. din, less din yung init doon sa jail facility dito sa Virac District Jail. Opo, yung Pero pag mainit talaga, mainit. Oo, siguro mga kaudtuhi, alog kayo ni. Oo. Ayun. So, Doc, ang mga bata daw, senior citizen or PDLs ay kabilang sa mas vulnerable sa heat-related illnesses. Yes po, it's a fact. Tapos hindi lang for our heat-related illnesses, lahat ng sakit mas vulnerable sila. Yung mga bata, senior citizens, PDLs kasama ang ating mga pregnant women. Ayan po. So, nyo po, yung yung laro namin ngayon ni Doc. Perfect ba? Perfect, Doc. So, Doc, ito na lang last message po natin sa ating mga tagapakinig kung ano po yung pinakamahalagang paalala nyo sa ating mga tagapakinig ngayong summer. Okay, so since ngayon ay summer season, ayaw naman namin kayong magstay at home lang kasi sayang ang bakasyon ng mga bata at ng ating mga empleyado kung may mga nakalib na. Pero just to make sure lang po, yun nga, yung mga bili natin, observe muna kung kaya nyo ba or tolerable ba yung init kasi iba-iba naman ang ating tolerability. Ikadua, magbayo ng tubig as much as possible. Ikatulo, yung mga nabanggit nating signs and symptoms, kung nagdagog, kung merong mga na-observe or nahiling duman, might as well mag-refer diretsyo. Ayan, yan po yung sinabi ni Doc po. Sana po na kuha nyo yung lahat po ng mga sinabi po ni Doc ngayong umaga at sana naintindihan at isa puso po yung lahat po ng mga natakel po naming topic ngayong umaga po. Kasi makakatulong po sa atin itong lahat at hindi lang po para sa ating mga PDL kundi po sa general public yung mga information na sinabi po ni Doktora ngayong umaga is makakatulong po marami po sa ating lahat. Po, Doc. So maraming salamat, Doc, sa oras mo na binigay po sa amin dito sa Kat BGMP Express sa Radyo Periodiko. So bago po namin itapos ang programang ito, nais ko po munang magpasalamat po sa lahat po ng dumalo po at nakilahok po sa aming takbo para sa kababaihan, ang first ever BGMP Catanduanes Fun Run po na meron po kaming nagkaroon po kami ng mga participants, 1,365 participants. Maraming salamat po sa mga donors and sponsors na tumulong po sa aming fun run po na naganap po noong March 21, 2026. At ang proceeds po ng fun run po ay mapupunta po sa ating mga PDL ng San Andres and Virac District Jail po. At malaking tulong po yung ginawa niyong pagsali po sa aming Fapandan po. So yun po, shout out po pala sa ating mga
sa ating mga taga-pakinig po dyan. Ayan po kay OC at kay Ma'am Ruti po, Ma'am Ruth at Team CRS po sa Regional Office 5. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po Doc sa FEDAW. Hello Kevin, shout out po here sa Bicol BJMP Regional Office. Ay po, BJMP Region 5. Hello po, good morning. Ayan. So once again po, maraming salamat po Doc Murphil mula po sa RHU Virac sa napakahalagang impormasyon ngayong ibinahaging ngayong araw po. Tunay pong napakahalaga ng tamang kaalaman, maagang pag-iingat at pakikipagtulungan ng bawat isa upang maiwasan ang sakit ngayong tag-init. Naway magsilbi itong paalala, hindi lamang sa ating mga pamilya at komunidad, kundi maging sa pangangalaga sa kalusugan at ating mga persons deprived of liberty. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Officer 2 Kevin Abad de Leon at ito po ang CAT BJMP Express sa Radyo Periodiko. Ayan, maraming salamat po.